Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Sunday ng 11 morning. Ayan, mag-update tayo ngayon mga lods, no? So check natin kung ano mga balitang malulupit ngayon mga lodi. Mukhang magkakaroon ng ng matinding debate mga idol, no? Yun yung aabangan natin, magkakaroon nagkakahamunan mga idol, no? So ayan, marami tayong malulupit na news ngayon, no? So i-check natin 'yan mga lodi. So kapit lang mga idol, at syempre alam nyo na mga idol, no? Mag-like na ng ating video sa mga hindi pa nakasubscribe diyan. Simpleng request lang naman 'yan. Kung ayaw nyo, wag na kayong mag-subscribe. Yan, di ba? Tapos sa mga sumusuporta sa channel, thank you mga lodi, no? So ayan, una check muna natin yung ating chart mga lods, no? Medyo ano to? 1 minute ba to? 1 minute time frame natin, 1 hour natin. So sa 1 hour natin, ayan, nagkaroon tayo ng medyo mahabang consolidation sa part na to mga lods Eto, no, after natin mag-drop, no, dito tayo nag-conso ng medyo malaki-laki. Mga idol, mahaba-haba kasi simula pa to kahapon hanggang ngayon. 2 days na. 2 days na tayo nandito. Mga lods, no, simula 31 hanggang ngayong 2. Di ba? So medyo mahaba-haba 'yan, no? Diyan na tayo mukhang dito na mag-uumpisa. No, mukhang ito yung magiging pundasyon kung babagsak o lilipad mga idol. Ano sa tingin nyo? So ayan, titingnan natin 'yan. So check na natin ang ating mga news, mga lodi. No, punta muna tayo kay Manny, syempre sa ating kababayan. No, ayan na. Mga lodi, natupad na. MoneyPay is a new fintech app from boxing champion and former Senator Manny Pacquiao. Ganito yung itsura, yung logo niya, yung MoneyPay, mga lods, no? So ang tanong, marami kayang magagamit nitong MoneyPay? Ito na to. Suntukan app. MoneyPay. Ayan Parang padala siguro to, hindi ko alam. Ganun. Check ko nga dito. Medyo pinaliwanag dito yan. Dito ba yun? Ay, hindi. Baka sa YGG yun. Nakalimutan ko na. Basta yan. So, ngayon, meron na. No? Hindi ko alam kung saan ida-download to. Check nga natin. Baka may mga interesado Punta tayo dito. Pacquiao launches BSP regulated MoneyPay to disrupt PH digital payment. So ayan mga lodi former Philippine Senator and boxing champion Manny Pacquiao has launched MoneyPay, a new financial app operating as a Bangko Sentral ng Pilipinas regulated entity. So regulated to mga lodi, ibig sabihin malupit yan. Aiming to capture a share of the country's competitive digital payment market, the app operated by MoneyPay Corporation and powered by 7th Pillar Integration System Corp will facilitate frictionless transitions by allowing users and businesses to accept payments via e-wallets, credit cards, online banking, and over-the-counter centers, Philstar reported. The company stated the app promises lower transfer fees and convenient bills payments for consumers. So parang GCash. Mga lodi, mas mura daw sa kanya. 'Di ba? MoneyPay na tayo. So ayan mga lodi, kung gusto niyo ng MoneyPay, mag-register na kayo. Paano kaya 'to? Paano mag-register sa MoneyPay? Try natin. Dapat Tagalog siya kasi Pilipino, 'di ba? Dapat bayad money o kaya money bayad. O kaya pengi money. 'Di ba? Malas No, yaman na. Punta na tayo sa ating news. Mga lodi, sabi dito ng Cointelegraph even though October was red, BTC just entered its strongest month. So maraming nagsasabi na ang November, ayan na naman, doon na naman tayo kasi nung nasa September pa lang tayo,
inaabangan natin yung October. Napaka-bullish ng marami sa October. October na, no, bullish na. And then, dahil ayun yung inaasahan ng mga tao, wala, naging red yung October natin. O ngayon, naasahan naman tayo sa November. November, bullish na to. Huwag na kayong umasa mga lodi na maging bullish ang November para maging bullish talaga siya. Pag marami nang na-shake out sa October, November, o baka November lumipad na tayo. Pero huwag kayo masyadong maging obvious na bullish. Nakikita ng mga nakikita ng mga matataas mga lods, oy bullish pa rin sila, yan nyo muna, read nyo muna yan para saka na tayo lumipad kapag wala ng bullish, di ba? Ganun yun kasi minsan yung bullish nagtatago sa red candle at sa mga bad news. No, ayun yung mga dahil bad news, plus puro red candle, nawawala ng loob yung iba and then magugulat na lang, pung, lipad, no? Dapat ganun, no? Maging bearish na tayo kaya. Bearish na. Bearish na. O, ayan, punta naman tayo dito. Dahil umakit pa rin si BTC, pero mga lodi, kailangan niya mag-pump over 18% to flip Amazon. Mga lodi, no? Pag na-flip niya yan, no? Siya na yung pang number 7, Amazon pang number 8 na. Diba? So, pero sabi, bullish pa rin daw. Relax, hold my beer. O, ayan, sabi mga lodi. No? Pero sa tama to, consider it done kasi hindi malabong mangyari na mausada ng Bitcoin yung Amazon mga lods ngayong taon. No, kaya magalala, meron pang 2 months. Kapag di tayo lumipad ngayong 2 months, di wala. Ganun lang yun. Anong gagawin natin, no? Kaya tayo tumitingin lang tayo sa history. Sabi nga natin, walang nakakaalam niyan, no? So ngayong October, medyo naging negative tayo. At medyo disappointed, no? Disappointed tayo na naging negative yung October natin. Pero meron pa tayong 2 months, no? Huwag kayo masyadong mainip, no? Kasi yung iba wala na October. Ngayon kung mga napanghihinaan agad kayo ng loob dahil yung October hindi na green, mukhang hindi nga para sa inyo yung crypto mga lodi. Wala kayong plan, wala kayong date, wala kayong strategy. 'Di ba? Kung kailan talaga kayo magpa-profit o kung dapat aasahan niyo na 'yan Paano pag bumagsak, anong gagawin ko? Paano pag umangat, anong gagawin ko? Ganun lang 'yun 'Di ba kung umangat ba ng October, magte-take profit ka na? Hindi mo na hintayin yung November and December and January. Ganun lang 'yun mga idol 'di ba? So ito na yung sinasabi ko mga lodi, mukhang magkakaroon tayo ng malupit na debate. Bakbakan na to. Solana versus XRP debate loading, no? Si Bibu from the Solana Foundation just agreed to a live debate with Hammer To, former Ripple director of Debril. Two of crypto's loudest and biggest communities are about to face off. Solana versus XRP, Pax versus Pax. Who you got? Sabi dito. Pero ako, mas gusto kong ang mag-represent ng XRP, marami akong gusto Gusto ko si Vincent. Ayan, si Vincent. Tapos gusto ko rin si Common Sense Crypto. Gusto ko rin si 24 Hours Crypto. Ayun yung mga magagaling sa akin, mga lodi. Si Moon Lambo, ito yung mga gusto ko, 24 hours. Tama ba yun? May space ba yun? Crypto. Hindi naman XRP yun si George Wala yun. Kalaban yun si George. Wala. Asan na siya? 24 hours crypto. Magkadikit ba yun? Ayan, hindi ko na alam naman yun. Basta ito yun 24 hours crypto. Ito. No, ito siya mga lodi. Ayan. Wala pa lang number. So tingnan natin. Ayan, no. So ito si 24 hours crypto. Ito yung isa mga gusto ko Matindi rin to mga lodi. Ito ba yung ano niya? Ayan, tapos si Moon Lambo. Ayan, magaling din to mga idol.
Sa XRP din to, XRP YouTuber din yan, no? Oh. Sino pa ba? Si Vincent, syempre. Malupit yan, boy. Ayan, no? Si Vincent, to. Eto, actually, si Vincent, XRP and Ripple to, eh. Yung technology kasi talaga yung pinaka, ano niya. No? Ayan. So, pero yung sinasabi ni George, kung ngayon talaga yung lalaban, wala tayong magagawa. Yeah. Ayun na yun, mga lods, eh. Saan na yun? Diba? So, ayun yun. Ang lalaban daw is si Matt Hamilton. Si Matt Hamilton. Ano ba si Matt Hamilton? Hindi naman, pangit kasi kapag lalaban, hindi naman talaga XRP Army. Pero hindi ko kasi kilala. Tingnan natin. Asimov Protocol, Arbitrum, Protocol Labs, Bitensor, Ripple. Ang dami niyang nire-represent, mga Lodi, no? Wala, pero bahala na siya dyan. Basta yun yung trip ko. Yung tatlo na yun. Si Vincent na lang. Hindi kayo urungan nun. Si Vincent. Diba? Kasi sabi dito ni Bibo, open offer to XRP community member or Ripple executive. Let's do a live stream debate right here on X. You bring packs, I bring packs. Packs are important. Let the internet decide who wins. Which is napakaganda nung alok niya, no? Sana lang yung mga malulupit talaga yung lumaban, mga lods, no? Ito si Ripple Bullwinkle, ano rin to, XRP Army din to, eh. Ayan, pero hindi pala ako nakapollow sa kanya. Follow natin yan. Ayan. Ayan, good luck sa inyo mga idol. Kung magle-live yan, papanoorin natin yan, mga lodi, no? Ito naman, Solana Maxis keep attacking XRP lately, no? Kaya nga, naghahamon na sila ng debate, no? But if you bought 100k worth of XRP a year ago, you'd be sitting on 534k today kasi meron tayong 5.3x return, no? Kumbaga, nagdoble ng 5.3. Same, 100k on Solana, just 130k kasi 1.37 lang yung up niya. Who's really behind in gains? Chart speaks louder than tribal tweets or post in Pax Twin. No, ayan. Kasi nung 0.5 yung XRP, umakit ng $3.5, almost $4. Sas ngayon nasa 2.5, 2.5. Ibig sabihin, halos nag 5x yung XRP last year. No? So kung gains lang pag-uusapan sa XRP and sa Solana, ito Pax to, mga idol, no, na medyo kikita ka kung sa XRP ka, ganun, no? And then ito, it is expected that approvals will granted one after another in November. I have confirmed that all XRP holders will become rich. Wow. Sabi niya yan, hindi ako nagsabi niyan, ha? Kasi mga lodi, finally, an XRP spot ETF may be born. US Canary has updated the application details for the XRP spot ETF. If approved, it would be the first US ETF to directly hold XRP. It is expected to list as early as November 13, mga idol, no? So, ayan, yung mga ETF natin. Actually, dapat marami nang naaprobahan ngayon, kaya lang naka-shutdown yung government. So, mas maganda na hintayin nating bumalik siya, no, yung government, ma-reopen para maasikaso na yung mga nag-apply. Pati nga yung bank, mga lodi, di ba? Sabi ko nga, di ba? Yun na yun. Kaya nga sabi ko, malamang lang, hindi ko sinasabing sure na 100%, pero for me, pag natanggal yung, kumbaga pag na-reopen na yung government, dun na. Ayun na yung flip the switch na pwede mangyari. Dun mag-i-start, mga idol, yung lipad ng market. Hindi lang XRP, lahat, mga idol, no? Lahat yun. Parang ganun yung mangyayari dyan. Sabi dito, in order for Ripple to comply with the Clarity Act, not owning more than 20% of the total supply, it has two options, mga lodi, no? Kasi pag
lumabas na tong Clarity Act natin. Malupit din yan mga Lodi, magpapalipad sa maraming coins din yan, hindi lang XRP. Transfer 15 to 20% of escrow to the United States, isa yan, no? Ayun yung number 1. Number 2, once the Clarity Act is approved, it must declassify the 1,700 contracts including NDAs, no, yung non-disclosure agreements, and disclose the owners of the escrow. Mga idol, no, kasi hanggang ngayon marami pa ring nagsasabi na hindi naman daw Ripple, no, yung may-ari ng mga nasa escrow. Meron din naman nagsasabi na yung mga developers yung may-ari, pero nagsabi na hindi naman daw sila. Di malalaman na natin, no? Tapos yung mga 1,700 NDAs mga Lodi, maglalabas na lahat yan. No, mamaya hindi nyo alam, yung Jollibee pala partner ng Ripple, no? Kasi sikreto lang, no? Kumbaga, ngayon malalaman na lahat ng partners itong 1,700. If they choose to the first option, which is ito, they will be give the IMF free pass to set a price for XRP. Kumbaga yung IMF yung magsasabi kung magkano yung price ng XRP. No, kunyari, okay na. Sige na. Ang price ng XRP magiging ganito na. Pang! Yun na yun. Parang flip the switch. From $2 to $1. Tinglang sinabi, $1 lang. Pang! Di ba? Pwedeng ganun. Pwede ring $100. So, hindi natin alam, no? Sabi niya rito, in my opinion, already done. Kumbaga, sinabi nila na may price na yan. Hindi lang nilalabas, no? Parang ganun. And then, adopt it as the new ESDR. Whatever happens, the escrow is pre-allocated, mga idol, nakalagay dyan. The XRP held in escrow is problematically locked. Ripple can just transfer it to the US government or anyone else without explicit transaction. Tama yun. Kasi nakalock yun. So, lumalabas lang yun every may date yun mga Lodi, kung kailan mababawasan. Ngayon, hindi nila pwedeng galawin yun basta-basta. Also, the Clarity Act, even if passed, doesn't require a company to forfeit asset to regulators. Ngayon, sinagot yan nito. When I say they can transfer, I mean by selling an escrow right. No? According to David Schwartz, Ripple can sell escrow rights, but the token would not be available until their respective unlock day. Kasi nga may date yun mga Lodi, no? Hindi yun basta-basta pwedeng tanggalin dun, no? So ang mangyayari doon, kunyari ako may-ari ng escrow, so every ganitong date na-unlock yung mga token na yon, pwede kong kunin. Ngayon dahil binenta ko na sa'yo, ikaw na yung nun, kapag na-unlock yun sa'yo na, kumbaga sa'yo na yung rights, parang ganun. No one has said that the Clarity Act requires transferring assets to regulators. It is a strategy that would introduce XRP into the IMF and then adopt it as a global reserve asset, mga Lodi, no? So, ayan, grabe mga bigay nila na impormasyon dito, mga Lodi. Lalo na to, lupit na ito Antindi ng sinabi ni Brad Garlinghouse dito, mga Lodi, no? Marami to, marami sila dyan. Ayan, sila Tom Lee, basta marami sila dito, mga leaders, no? Pati yata si BlackRock din dyan. Nakalimutan ko na kung sino-sino yung mga nandito You're demonstrating that we don't have a global consensus about crypto. Even in this conversation, and I agree that it still is early, partly because there is not a global consensus about some of these things. And I think some of the use cases, we're still extremely early in terms of scaled use cases. Circle is certainly one example that has started to have a scaled use case around a stablecoin. But I think the crypto industry, I agree, the next 16 years, I think will be better than the last 16 years because you'll finally see applications emerging that up until now have just been the store of value story or speculation. Wait lang, mga idol. Thank you. So, parang sinabi dito ni Brad Garlinghouse, mga idol, na masiseparate yung speculation sa utility, mga lods. So, Brad Garlinghouse just remind everyone, the era of speculation is ending. BTC sold a story, no? Kumbaga parang ayun yung laging nila, no? Pinaniniwalaan nila. Utility build XRP. Once clarity hits,
only real use cases survive. Mga Lodi, no? When Ripple XRP holdings drop below Clarity Act limits, the game changes. Institutions and sovereign can hold the XRP freely. No securities risk. No political scrutiny. Global adoption is about to accelerate. Grabe to, mga Lods, no? Kaya nga yung pagkasabi ganun ni di wala kasi yung ibang video nito, nakalimutan kong nakala ko kompleto to eh. Yung pagkasabi ni Brad Garlinghouse diyan, biglang sinabi nito na parang iniba niya yung usapan na may nagsabi sa akin, may naano sa attention ko na nandito na yung Prince. Ganun, no? So ano natin, kasi nasa ano ata sila, Abu Dhabi o Dubai o something, hindi ko alam to. Pero nung sinabi ni Brad Garlinghouse yun, parang iniba niya yung usapan. Ang kulit nga nun eh. Tapos ito na. Speaking, no, sa IMF o sa mga Clarity Act na yan. If Ripple did not have the banking of the IMF, the BIS, and the World Bank, it would not be able to do what it is doing. Changes to the financial system are planned many years in advance. And it is those who control it would decide on the changes. Not digital asset will replace XRP. No digital asset will replace XRP because it belongs to the financial elite, mga Lods, no? XRP, the new reserve currency. Grabe. Tas ito yung parang ano ngayon pinlano nila David Schwartz, mga Lodi eh. Meron silang malupit na movement na gagawin. Ripple just revealed a new advisory council led by David Schwartz, co-creator of the XRP ledger, in setting the stage for something much bigger. The council brings together the world's top cryptographer and computer scientists to push XRP ledger into the next evolution. Focus entirely on zero knowledge proofs, quantum resistance, mga Lodi, kasi 'di ba may mga iba natatakot sa mga quantum basta yun, 'di ba? O quantum resistance and privacy first financial system. Ayan. Meet the lineup shaping the future of XRP ledger. So ito yung mga matitinding kasama ni David Schwartz, mga Lodi, no? Si Dr. Hitesh Tewari, Trinity College Dublin, developing ZK proofs models for XRP ledger. Dr. Yebo Peng, Nanyang Technological University, researching blockchain security, AI and privacy. Dr. Yunuk Oh, Hanyang University, leading ZK snarks and privacy preventing cryptography. Dr. Radu State, University of Luxembourg, focus on smart contract and cyber security, no? Dr. Hokuto, kilala niyo si Dr. Hokuto? Saan yan? Sa BTX. Ayan dyan. Their mission is clear: to prepare XRP ledger for zero knowledge virtual machine, DeFi integration, and the age of quantum computing. Now, here is what few will notice, mga Lodi, no? This is the exact foundation that DNA protocol has been building toward. Ripple is laying rails for global liquidity and privacy tech at scale. DNA protocol is the layer that activates it using CK-based identity and settlement technology through XDNA. Ito yung sa ano nila, mga Lodi, may ano rin sila niyan sa DNA, di ba? Ripple is building the architecture. DNA protocol is building the consciousness within it. Ripple gives world transparent liquidity. DNA protocol gives it privacy, identity, and intelligence. Hindi ko pa masyadong itong DNA protocol nila, pero sa tingin ko parang yan yung ikaw lang makaka-access pag yung parang sa security kasi ito mga Lodi, no? Kaya nga yung mga retina ng mata, parang delikado sila din sa WorldCoin. What Ripple just announced is not the beginning of something new. It is the groundwork for the next financial species that DNA protocol was designed to power. Ayan na, no?
So, ito yan, mga Lodi. No? Tingnan nga natin ito. In a world where governments and corporations monetize identity, DNA protocol empowers your own, encrypt and verify your identity without ever revealing it, mga Lods. No? Kumbaga, sa DNA mo lang, build on zero knowledge proofs and anchored to the XRP ledger, we are turning genomic privacy into a new asset class where everything verification and settlement runs on XDNA, the currency of zero knowledge identity economy. So check nga natin to. Verification request, encrypted DNA. Grabe, hindi ko na maintindihan to. Hindi kasi tayo doktor o yung mga eksperto sa ganito mga Lods no? Pero kung makakatulong to sa security, mga Lodi, yung talagang ikaw lang, di ba, makaka-access o something, napakaganda niyan. Tapos ito, medyo kanina pinlay ko to, medyo tayo, parang may tugtog kasi, tsaka baka maka-copyright tayo. Tsaka 3 minutes siya. So, pero lahat ng sinabi dito ni Saip, goods naman, no? Kumbaga sa description pa lang, malalaman mo na kung ano yung sinabi niya. Former central banker and regulator Marius Jurgilas says the XRP ledger is laying the foundation for trillions in institutional opportunity. The future of finance is being built on real utility, not speculation. So, ayun yung sinasabi ni Brad Garlinghouse, mga Lodi, dito sa part na to. Demonstrated no? we don't. Kumbaga hindi lang masiseparate na yung mga token na sa speculation lang sa talagang merong utility na token. Di ba? Yung iba kasi hindi lilipad yan kasi ganito ganyan. Ano lang to malupit yan may ganito hindi yung XRP walang ganoon mga loads, no? Talagang utility base. Di ba? Kaya nga ito yung ginagamit, PAX, ito gagamitin, ito gaganyan, dito to tatakbo, no? Globally, no? Ganyan, scalable. So, wala. Kumbaga, ano siya, not speculation, talagang utility siya, no? So, ayun yung sinabi dito ni Marius Jurgilas, mga Lodi. Tas ito, hindi ko kasi naintindihan to, pero si Manong, ano kasi to kilala rin to, mga Lodi, analysis and speaker siya, matindi mga sabi niya dito, mga Lods. Pero, parang ang sinasabi niya dito, ito, parang globally adapted na dito kasi parang advanced na yung kanyang video dito Before there was money, Ano natin pakinggan, bilisan ko lang ng konti. Before there was money, there was energy. Before there was trade, there was trust. And before there was debt, there was divine law, the law of consent. XRP was never built to own. It was built to carry. A neutral courier of value, transmitting lawful energy between Yung parang mismong ginawa siya para dito, parang ganun. two consenting sovereigns, without claim, without control. Like a FedEx for value, Isang ko pa konti, baka makapirate tayo. XRP holds no property rights to what it delivers. Its purpose is consent-based transfer validating truth, ensuring finality. In God's order, stewardship is sacred. Ownership belongs to the source. XRP mirrors that principle, serving as a lawful, trustless servant of transparent exchange. Every signature on the ledger is consent, a lawful act of will. No deception, no debt, no middleman. Just pure value in motion, truth in transit. XRP, the lawful bridge of value. Neutral, honest, consent-based. Restoring balance to the world's exchange. Grabe, no? Sabi niya nga dito, mga idol, to know, accept, discern that 70 seconds of truth, and then reconcile everything you heard or will read about digital asset. XRP, Ripple, Crypto, Trump, Conspiracy, MAGA, Mark of the Beast, Armageddon, Federal Reserve, or any other theory will serve you extremely well. These globally transmitted protocols, immutable truths, timeless laws, and sovereign entities are real. Nothing can be true and not true, period. Sabi niya, mga Lodi, ni Rob Cunningham. Naalala nyo na yan, mga idol. No? Tapos eto, mga idol. Gusto ko sanang panood sa inyo, kaya lang, wala kanina tinry ko na. Kaya lang, makaka-copyright tayo, mga idol. Yung
portion ng South Park, mga Lodi, na gumawa sila ng meme coins. Ang lupit, mga idol, no? Sabi dito ni George, South Park just drop a token launch masterclass. They nailed it, pre-sale hype, sabi, no? No lack liquidity, a narrative pitch, and an exit plan. It's satire, but it's also crypto history. It's funny because we're all seen it before, but at least this time, the joke's on the scammers. The real builders are still here turning memes into market, no? Parang etong episode ng South Park na to, parang kailangan nila kasi ng budget eh. So ang ginawa nila, gumawa sila ng scam token, mga idol. Tapos pinlano nila yung kanilang kung kailan magra-rug pull pag nasa top na. So ayan, no, parang yung mismong diskarte ng mga scammer ni-rebuild dito ng South Park, no. So hindi ko na i-play kasi mahigpit sila dito, mga lods. Baka punta na lang kayo kay George kung gusto niyo. Ano lang to, clip lang to eh. Pero ano yan, may full episode yan, mga lodi. Episode 20, episode 30 na ata to. Nakalimutan ko na. Kasi huling panood ko, episode 28 eh. So, ayan. Nang season 27 mga lodi. Season 27 na yan eh. O, ayan, no? So, ayan yung ating news ngayon, mga lodi. Sana medyo nagustuhan nyo ang ating mga balita ngayong linggo, November 2, dahil bukas ay pasukan na. Mga idol, balik na tayo sa normal na buhay. So, kita-kits tayo. Sana nagustuhan nyo yung video, palike naman. At syempre, palambing naman sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo sa channel natin, mga idol, no? So, kita-kits tayo. Maraming salamat, mga lodi. Sa mga wala pang crypto exchange, check nyo yung ating link dyan ng BitGet sa baba ng description. Bonus and discounts ang naghihintay sa inyo dyan. So, kita-kits. Maraming salamat and What's up? Subscribe to Clove TV and subscribe to Jeblo. Also, I have school tomorrow, so I'll not upload because I have school. So, peace! nag-upload ka na ba?